Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto. Nagliham kasaysayan na ipinadala ni Bernie. Dito sa ating dula. Love and Memories. Kinuha ako ng daddy ni Mila nang sinabi ko na kaibigan ko lang si Mila at inihatid ko sa bahay nila. At saka binitiwan ang kwelyo ng damit ko at pinapasok sa loob ng bahay nila. Kung maaari, hindi ko sana gusto, pero nang sinabing magagalit sa akin kung hihiyain ko sila, ay sumunod na lamang ako. Hating gabi na nang makauwi ako sa bahay namin at mataas na ang araw nang ako ay magising. At hinintay pala ni Itay ang paggising ko. Itay, bakit ninyo tinusok sa tiyan ko kita? Dalhin niyo ako sa ospital. Tanga, hindi pa kita tinaga. Kung hindi sinuntok lang kita sa tiyan. Pero, kapag nagkamali ka ng sagot sa akin, baka itutuloy ko na gamitin sa iyo ang itak na ito. Naiintindihan mo? Hindi ko gusto mamatay ako. Kaya tatakbo na ako. Diyan na kayo! Hey! Bene! Bumalik ka dito! Bene! Hindi na ako bumalik dyan. Dahil ayaw akong mamatay. Talaga? Hindi ka Talagang nagtanda! mainit ang ulo ni Itay. Kaya hindi titigil yun hanggat di niya ako nasasaktan. Kaya tama na ang pagpapahirap niya sa akin. Kailangan ko nang lumayo para masinso ang buhay ko. Ayokong manatili na magsasaka lang ako habang buhay. Kailangan ko magtrabaho sa Manila para hindi ako mahihiya na manligaw kay Mila. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ano ang sinabi mo, Verde? Hinabol ka ng itay mo ng itak. Opo, Inay. Papatayin sana nila ako pero tumakbo ako at hinabol ako. Pero di nila ako naabutan sa bagal ng pagtagbo ni Itay. Ay, ang tarantadong matanda. Talagang sinusubukan niya ako. Pwes, pupunta tayo sa pulis at i-report natin siya para makulong at mabigyan ng leksyon. Huwag na po, Inay. Kawawa lang naman si Itay kung makukulong po siya. Ano ang gagawin natin? Paano kung sinundan ka dyan dito? Di iitakin ka niya. Hindi na akong papakita sa kanila, Inay. Mas mabuti siguro na hindi na ako uuwi sa bahay natin. Pero anak, kung hindi ka uuwi, saan ka naman titira? Kung doon ka sa tiyahin mo, ay sigurado na masusundan ka niya. Baka kung ano pang gawin sa iyo. Talagang pupunta na ako sa Maynila, Inay, at maghahanap ng trabaho para makaiwas ako kay Itay. Ay, sige anak. Ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Mas mabuti na iwasan mo muna ang itay mo para hindi ka niya masaktan. Nay, mag-ingat kayo kay Itay. Baka sa inyo ibaling ang galit niya sa akin pag hindi na niya ako makita. Huwag kang mag-alala, anak. Huwag siyang magkakamali na saktan niya ako. Talagang isusumbong ko siya sa pulis para makulong siya. Sino kayong tumatawag na to? Ang mabuti pa'y sasagutin ko. Hello? Mila, si Bernie ito. Pasensya ka na kung naistorbo kita.
May sasabihin lang sana ako sa'yo. Ha? Ano bang sasabihin mo? Sige, makikinig ako. Kun kasi, baka hindi na ako makakasama sa pamamasyal ninyo ni Dina. Ano? Bakit naman? Ayaw mo na ba akong kasama? Nagalit ka ba dahil sinita ka ng daddy ko? Hindi yun ang dahilan, Mila. Kundi gusto kong humanap ng disenteng trabaho. Hindi yung gawaing bukid lang lagi ang ginagawa ko. Sana ipagpaliban mo munang pagpunta sa Maynila. Gusto kitang makausap at makita. Asan ka ba ngayon? Nandito na ako sa terminal ng bus at hinihintay ko lang oras ng pag-alis ng bus para makarating na ako sa Maynila. Hindi ka na ba pwedeng pigilan sa pagpunta mo sa Maynila? Bakit sa Maynila ka pa maghanap? Marami namang mapapasukan dito sa atin ah. Gusto ko nang makaiwas sa trabaho dun sa bukid namin. Sigurado na hindi ako papayagan ni Itay. Alam mo, Mila, ang gagawin kong ito ay para mabagong takbo ng buhay ko. Nais ko ring umasenso, gaya ng mga kabarkada ko. Sige, yun. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Sige, mag-ingat ka na lang dyan ha. Bye. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Ay, aba, wala ritong matandang anong na yun ah. Kung ganon ay hinahanap niya si Bernie. Talagang gusto na niyang patayin ang aming anak dahil sa pagpunta niya sa kaibigan niya. Hindi ako papayag na saktan niya si Bernie. Ang nag-iisang inaasahan namin na magsusuporta kung kami ay matatanda na at di na kayang magtrabaho. Naku, dapat naman mahalin ni Adong ang anak namin si Verde. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Mabuti naman at dumating ka na do. Halika dito at mag-uusap tayo ng masinsinan. Ano ba ang ginawa mo kay Verde? Ha? Wala naman akong ginawa sa kanya eh. Bakit? Nasaan ba siya? At pupunta na kami sa bukid. Nakas, magsisinungaling ka pa. Hindi mo alam ang ginawa mo? Di ba, inundayan mo siya ng itak sa tiyan, pero nakaiwas siya? Hindi, Lagweng. Sasabihin ko sa'yo ang totoo ha. Gusto ko lang siyang takutin. Kaya sinuntok ko sa tiyan. Hindi ko rin magagawang patayin yung anak ko. Nasaan ba siya? Tawagin mo at pupunta na kami sa bukid. Ngayon, hahanapin mo. Wala na siya. Umalis na at pumunta sa Maynila para makaiwas sa'yo. Kaya ikaw nang mag-isa ang gagawa doon sa gawaing bukid. Ano? At pinayagan mo naman siya sa gusto niya. Ang tamad-tamad ng Bernie na yon. Hindi niya alam tumulong sa magulang tapos lalayo siya. Hay, Adong ha. Ikaw ang tamad at hindi si Verde. Pinapahirapan mo pala siya. Kaya inaabot ng gabi dahil hindi mo siya tinutulungan. Kundi nasa lilim ka ng mga punong kahoy at nagbabantay lang. Di ba? Kaya nagsawa sa kanyang paggawa sa bukid dahil sa ginagawa mo sa kanya. Kaya mas mabuti na umalis siya para maranasan mo rin ang hirap na dinanas niya. Ano? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila.
ikaw pala, friend. Halika, pumasok ka. Salamat. Sige, maupo ka muna para magkausap tayong mabuti. Oh, ano bang kailangan mo? At teka, parang malungkot ka yata. May problema ba? Wala naman, friend. Wala ka mo, pero tingnan mo nga yung itsura mo. Friend, sabihin mo na lang sa akin kung ano ang problema mo. Sinabi ko nang wala eh. Kwan, alam mo ba, Dina, nag-text sa akin si Bernie. Talaga? O anong sinabi sa text niya? Hindi siya makakasama sa lakad natin mamaya? Kaya malungkot ka ngayon? Hindi yun ang dahilan. Kundi nagpaalam sa akin na pupunta na ng Maynila. Ganun ba? Teka, bakit ka naman naiiyak? Alam ko na. Hindi mo na makita si Bernie, no? Kaya malungkot ka. Kwan Huwag ka nang kasi... magkaila. Kala mo ba, hindi ko nahalata sa'yo. Type mo rin si Bernie, no? Aminin mo na, friend. Sige, aaminin ko na sa iyong totoo. Oo, friend. Tignan mo yan. Hindi ako nagkamali sa hinala ko. Ayos lang yan. Kaya huwag kang malungkot. Dahil nagpaalam naman sa'yo eh. Ano sa palagay mo, friend? Type din kaya ako ni Bernie? Oo naman. Nag-text ka mo siya sa'yo. Nagpaalam, di ba? Ang ibig sabihin ay type ka rin. Kaya maniwala ka sa akin. Type ka ni Bernie. Ay, nako. Napagod ako ng gusto, Lagring. Sana hindi na umalis si Bernie para may katulong ako sa bukid. Ay, dako, kasalanan mo, Adong. Dahil pinahirapan mo siya sa gawain doon sa bukid. Kaya pala, pag umuwi ay pagod na pagod. Yun pala, halos lahat ay ginagawa niya. Pero ikaw, pabanjing-banjing lang sa silong ng baga. Sino naman ang nagsabi sa inyo yan? Aba, ako ang nakakarami ng trabaho sa bukid, hindi siya. Aba, pinagkakaila mo pa ha. Ngayon ko lang nalaman ang pinaggagawa mo kay Berde. Nasagad na ang pasensya niya. Kaya nilayasan ka. Para malaman mo na mahirap ang walang tutulong sa iyo. Tama na yan. Alam ko naman na may pagkakamali ako sa anak natin. Gusto ko lang niyang maranasan ang hirap ng isang magsasaka. Tingnan mo ang nangyayari ngayon, may hirap na hirap ako dahil wala akong katulong sa bukid ngayon. Yan. Matanda na ako. Yan ang napalabo. Ang maghirap muli. Dahil wala kang malasakit kay Berde. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang siyang turuan na gawin yung mahirap na gawain sa bukid para malaman niya kung gaano kahirap yung gawain sa bukid na nararanasan ko ngayon. Ay, wag mo na akong pagsabihan ng ganyan, ha? Dahil umira na naman sa iyo ang katamaran mo doon. Ang gusto mo ay di mahirapan. Kaya kumuha ka ng inupahan mong magsasaka doon sa bukid. Alam mo pala yun eh. Pero pasensya ka na, Lagring. Talagang hindi ko na kayang magtrabaho sa bukid. Kaya umaasa ako na si Benny sana yung papalit sa akin. Pero anong nangyari? Nagsawa rin.
Kaya nagsisisi na ako ngayon sa ginawa ko sa ating anak. Mabuti naman at tinulungan ako ni Mark na makapasok ng trabaho. At may aasahan ako para sa aking pamumuhay. May maiipon pa ako. Pag ganitong gabi, naiisip ko na naman si Mila. Hindi kaya siya magagalit kung gabi-gabi itatawagan ko siya. Kaya kailangan na malaman ko. Tatawagan ko na siya. Oh. Ayan, nagriring na. Sana sagutin ni Mila para gumana naman dibdib ko sa kakaisip luksan niya. Hello, Bernie. Mabuti naman at tumawag ka sa akin. Ha? Bakit Mila? May problema ka ba? Sige, sabihin mo. Baka makatulong ako sa'yo. Wala naman. Kaya lang, di pa ako naantok eh. Kaya ang gusto ko may kausap. Ganun ba? Akala ko maaga kang natutulog. Buti na lang at hindi pa. Para di ko maistorbo ang pagtulog mo. Hindi ka nakakaistorbo. Masaya nga ako eh pag tumatawag ka sa akin. Gusto kitang makausap lagi. Totoo ba? Alam mo, kahit ako Mila, lagi kitang namimiss. Kung wala lang akong trabaho, siguro lagi kitang dadalawin. Pero may pangarap ako sa buhay na gusto kong matupad para hindi naman ako nakakahiya sa'yo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mila, may itatanong sana ako sa iyo. Bakit hindi na pumupunta yung kaibigan mo na si Bernie? Bakit? Nag-asawa na ba siya? Hindi po, Daddy. Sa katunayan, nasa Maynila at nagtatrabaho doon. Pero paminsan-minsan, tumatawag sa akin. Masipag pala siya. At di tulad ng iba na umaasa lang sa magulang. Alam niyo, Daddy, matagal din siyang nagsaka sa bukid nila. Kaya lang, sobrang pahirap na ginawa ng kanyang tatay. Kaya nagdesisyon na magtrabaho na lang sa Maynila. Mas mabuti yung may pangarap. Dahil gagawa siya ng paraan para makamit ang pangarap niya. Totoo yan, Daddy. Sabi niya sa akin, magsisikap daw siya para maipakita sa tatay niya na aasenso sa buhay. Ganun ba? Parang pinakinggan niya ang payo ko sa kanya. Dahil lagi raw siyang nabibigo sa mga nililigawan niya. Pinagsabihin niyo, Daddy, kung anong dapat niyang gawin? Daddy, anong palagay ninyo? Sa kanyang pinakita sa inyo, magkasundo kayo ng ugali. Ha? Dad? Ang dali namang lumipas ang isang taon. Mula nang umalis ako sa aming lugar. Medyo nakaipon na rin ako ng konti. Ay, namimiss ko na si Mila. Hanggang sa Facebook ko lang siya nakikita. Oo nga pala, hindi ko pa nabuksan ng messenger ko. Baka may message na siya. Hindi ko pa napabasa. Teka, merong babasahin ko. Ha? Gusto ni Mira na tawagan ko dahil mahina raw ang signal ng internet. Sige, tatawagan ko na siya.
Hello, Bernie. Oh, ano? Kumusta ka na dyan? Oh, ikaw pala, Mila. Okay lang ako. Ikaw naman, kumusta ka na rin? Ayos lang ang kalagayan ko dito. Sana hindi ka magsawa na tumawag sa akin, ha? Hindi mangyayari yan, Mila. Siya nga pala. Kumusta na yung sinasabi ko sa'yo? Kailan mo ko sasagutin, Mila? Kailan? Ano kayang mangyayari sa tinatanong ni Bernie kay Mila? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Bernie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.